Nay, wag mo nang ipilit ang mga blind date ko. Kailangan kong alagaan ang anak ko at kailangan kong magtrabaho para kumita. Sobrang busy ko. Isa kang hiwalay na babae at nag-iisa kang nagpapalak. Hindi ka dapat basta Sa pagkakataong ito, ang napili ko para ay taga rito. Nasa lamesa 6 siya. Paano naman ang taong may ganoon kabutihan? Nay, may 2 table 6. Hindi nga. Daddy. 6. Daddy. Kakaiba talaga to. Parang, Yaoyaw. Pasensya na dyan. Minsan di nakikilala ng bata. Madali silang magkamali. Yaoyaw. Kailan ka titigil sa pagtawag sa lahat ng makilala mong daddy? Kung sakaling Magkaroon ng manugang na babae. Bigla. At tapos mga apo agad. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo at magpagamot. ipinakilala ka ba ng Dream Match Dating? Hello. Ang pangalan ko ay Linwan. Ako ay 27. Isang beses na akong hiwalay. Siya ang anak ko, si Yaoyaw. Sa ngayon, nagpapatakbo ako ng maliit na tindahan. ikinagagalak kitang makilala. Gok Sichuan, sa totoo lang, ako. Alam ko, sa totoo lang, pinilit ako ng nanay na pumunta sa blind date. Pero sa totoo lang, sa kalagayan mo, makakahanap ka ng mas mabuti. Kaya huwag na nating sayangin ang oras. Yaoyaw, paalam kay Uncle. Palem. Interesante. Swerte ko talaga. Nawala pa ang ni isang benta wala ako ngayon. Linwan. Di ako makapaniwalang naghiwalay kayo ni Penge. Linwan, talagang wala ka ng pag-asa. Nagtitinda ka na lang sa palengke ngayon. Siguro karma mo yan. Mga babaeng katulad mo na nanunulsol sa may asawa at mga lalaking manlulokong sakit. Kayong mga to ang dapat kabahan sa karma. Nababaliw ka na ba? Ayaw lang ni Penge maging pansamantala, kaya hiniwalayan ka. Noong college pa tayo, palipat-lipat ka na ng lalaki. Nabuntis ka pa nga, malandi. Sinong lalaki ang gugusto sa'yo? Nahanap mo ba yung lalaki? Nakasiping mo noon, di mo naman plano na buhay. Ang anak mong walang ama mag-isa. Habang buhay, di ba? Umalis ka na kung ayaw mong masaktan. Galaw. Linwan, kung hindi kita naawaan, hindi kita papakasala. Babae kang laspag na. Walang lalaking magkakagusto sa'yo sa mundong ito. Ako. Ikaw. Bayaran yang lalaking yan, babaeng sunod-sunuran. Sa mga lalaking marami, pag nagpakasal yan, pupugutan ko ang ulo ko para gawing bola niya. Mahal, kumuha na tayo ng marriage license. Matagal na yang wala, nagsisinungaling lang yan. Di mo ba sinabi? Pupugutan mo ulo mo't gawing bola. Sige, gawin mo. Tanggalin mo, mga Ano naman kung magpakasal kayo? Walang kwentang lalaki naman ang napili niya. ikaw. Ipakita ko sa iyo ang tunay na yaman. Ito ang bagong Mercedes ko. Pinakabagong modelo. Handa yata yung kotse sa garahe. Yan ang bigay kong dowry kay Kyuyo. Linwan, anong mapapala mo sa pagpapakasal sa walang-wala? Bisikleta lang. Ipasok ang kotse ko rito. Penge, di mo ba alam na sikat pala siya? Impossible. Pinarenta lang yung kotse na yan. Balang araw, lalabas din ang katotohanan. Alis na tayo. Kung wala kayong dalawa, baka na-stress na ako. Sa mga iyon, bakit ba ang mga mayayaman lagi bang nakakainis?
Huwag kang magkamali. Ang ibig kong sabihin mga tulad ni Zheng Peng. Okay lang. Hindi naman kami mayaman. Taga-pamilya ko lang kami. Ipakilala ko kayo, ang pinsan kong ito ay driver ng C ng Yondian Group. Nakisabay lang ako sa kanya. Ah, ganun pala. Di, ano naman ang trabaho mo? Nasa headquarters ako ng Yondian Group. Software engineer ako. Na pala, naiwan yung bag mo sa restaurant kanina. Bag ko? Ayos yun, kanina pa ako. Salamat talaga sa dalaw ngayon. Ito pang merienda nyo. Pambili ng panghapunan. Pero, meron pa akong hihilingin sa inyo. Pwede bang samahan nyo akong magpadiborsyo? Seryoso ka ba talaga sa pag-aasawa? Hindi ibig sabihin niya na kampante ako. Maging tapat na lang ako sa buntis ako bago ikasal. At hindi kay Zheng Peng ang sanggol. Nakipag-divorce na ako. Mas matanda rin ako sa iyo. Tapos ano kung sabihin kong wala akong pakialam dyan? Pero, ako, Sa pamilyang Gu, mayroon lang kaming mga biyuda, hindi mga diborsyada. Hello, Lin Wan. Sinabi kong pumunta ka sa blind date. Saan ka naman naglaho? Bakit mo iniwan? Si Xiao Hao, tinawagan pa ako para magtanong tungkol sa iyo. Si Xiao Wu, hindi ba dapat ang blind date ko ay si Gag Sichuan? Wala akong pakialam kung Dongshuan o Sichuan ka pa. Ngayon kailangan mo mag-uwi ng manugang para sa akin. Kung hindi, mahihiya akong humarap sa kahit sino. Kita mo, nasira natin to ng lubusan. Paano kung mag-divorce na lang tayo? Ikaw na ang pumunta sa date mo. Ako na bahala sa nanay ko. Dahil pareho tayong pressured mag-asawa, bakit hindi tayo magtulungan? Gawin na lang nating trial marriage to. Bigyan natin ng 1 buwan. Kung pagkatapos ng 1 buwan, wala ka pa ring nararamdaman para sa akin, pwede na tayong mag-divorce, huwag magmadali. CJ. Kosa, Happiness Community sa Donglin Avenue. Sige po, si Sinlo, kumawa ka ng mahigpit. Hello, boss. Sinilip ko ang kotse ni Sing Pang. Nasa garahe yung isa. Gusto mo bang kunin ko yon? Hindi na kailangan, bantayan mo na lang muna. At tulungan mo akong maghanda ng regalo. Ihatid mo agad hanggat maaari. May gusto ba ang madam? Ano mang pamantayan? May gusto ba siya? Huwag muna nating pag-usapan niya. Tingnan natin kung paano mangyayari. Sige, nakuha ko. Tara na. Ang pamilya namin ay hindi pa nagsama-sama ng ganito. Bumalik ka, nanay. Pagka-post ko ng kasal sa family group chat, lahat sila ay dumating. Sabi nila, gusto nilang tumulong tingnan para sa iyo. Si Xiaogu ito, tama? Ang gwapo naman ng binata. Halika, umupo ka. Hindi talaga. Apo, upo ka. Second sis, bakit ka? Ganyan ka kababaw? Akala mo ba ang itsura ang nagpapakain? Sabihin ko sa iyo, Xiaogu, ito ang unang beses mong bisitahin ang biyenan at walang dala? Tita, nagmadali kami ni nanay pa uwi, kaya wala kaming oras maghanda ng regalo. Lin Wan, pinsan, Lin Wan, naloko ka na ng lalaki, 2 beses na, nagkabuntis ka bago ikasal, at naglingkod ka sa Zing family nang walang kabuluhan. Naging diborsyada at walang natira, bakit hindi ka pa rin natututo? Sa mga lalaki, kailangan mong magtakda ng kondisyon muna. Hindi sila nandito para tumulong sa pagpili. Halatang nandito sila para pagtawanan ako. Hindi ko alam kung anong tinutukoy mo. Kung ang tinutukoy mo ay mga termino. Noong nagpakasal ang anak ko, nakakuha kami ng 188,000. Dagdag pa, nag-utang sila para bumili bagong-bagong sasakyan. Ngayon, nagpaplanong bumili ng apartment sa sentro at ilagay ang pangalan ng anak ko sa titulo. Ang asawa ni Ningning ay mapagbigay. Tama, ganoon nga. Pero kasal na si Lin Wan dati, paano niya aasahan ang ganoon? Swerteng may gusto pa sa kanya. Totoo yan. Hindi mo dapat masyad mag-expect dahil kasal na si Wanwan dati. Paano siya makukumpara sa ating paano kung manlibre si Xiao sa lahat ng kamag-anak? Ano sa tingin nyo? Bukod pa riyan, hindi lang siya kasal na dati. May anak pa siya, di ba? CJ, nakuha ko. Narinig mo ang lahat na sinabi nila, tama? Opo, boss. Ihanda ang regalo at ipadala agad.
Xiao Gu. Ito ang unang beses mong bumisita sa bahay ng biyenan mo at nag-order ka ng take-out, or me. Hindi ko pa nga siya nakilala. Ikaw ang manugang na lalaki na unang beses pumunta sa bahay mo at siya pa ang nag-take out. Sa tingin ko, nagkamali kayo ng intindi. Ang mga handog ko kay Wanwan ay kasing ganda rin ng sa iba. Talaga lang, magyabang ka pa. Tulad ng sabi nila, ang magkapareho, naghahanap ng kapareho, ang pagong, nakakahanap din ng kapwa pagong. Babaeng ikalawang kasal, nag-asawa na siya kaya siguro lang, isang binata tulad mo ang magkakagusto sa kanya. Paano mo may kukumpara sa asawa ko? Ako, Sige na, Xiao Gu. Tigilan mo ang pagpapanggap. Hindi ka ba nahihiya? Hindi lang talaga naiintindihan ng mga kabataan. Pakiusap magpasensya ka sa kanila. O CJ, magluluto ako ng hapunan. Kayo dalawa ay... Bagay na bagay. Masayang pamilya. 2 apartment sa lungsod. Mapayapang pagsasama. Marangal na mga anak. 2 potseng bayad na. Guwapo at elegante. Naway magtagumpay kayong 2. Buong set ang gintong alahas. Pagkakaisa at katapatan. Mapagmahal na pagsasama. At isang regalong pera na 880,000. Ang dami mong binili, pati 2 apartment. Paano ko mababayaran ang lahat? kasal na tayo ngayon. Bakit mo pa binabanggit yan? Tingnan mo nga naman, bakit ang dami mong binili? Napapahiya si tita. Pasensya na talaga. Kailangan ko munang puntahan yung 2 apartment na binili. Kung gayon, hindi ko na kayo patatagalin pa. Siguro naman, wala na kayong gana kumain. Kumain na tayo. Bakit ka nagpapasikat? Wala ka namang espesyal. Aalis na kami. Tara na. Ingat kayo palagi. Xiao Gu, ang mga handog na ito ay sobra naman. Pinaghirapan niyo si Linwan para makahanap ng kasing ganda niya. Tama lang na magpakita ako ng paggalang sa kanyang ngalan. Kasalanan ko. Huli kitang nakilala. Mula ngayon, gagalingan ko para mabigyan ka ng mas magandang buhay. Yaw yaw. Ayos lang, ayos lang. Hindi ako pumapayag na magkasama kayo. Yao yaw, bisita natin si Tio. Hindi dapat ganito ang pakikitungo mo. Kung gayon, tanungin kita. Bakit hindi ka pumayag? Dahil hindi mo pa napasa ang pagsubok ko. Huwag kang tatawa. Itatanong ko sa'yo, mabuti ka ba kay nanay? Aalagaan ko siya habang buhay. Makikipaglaro ka ba ng water gun sa akin? Ito ay karangalan para sa akin. Pumasa ka sa pagsubok ko. Payag na ako na magkasama kayo. Ang talino ng batang ito. Tatlo, 2, 1. Ngayon, nahanap mo na ang tamang tao. Dapat mong pahalagahan siya. Nay, huwag mo akong sisihin sa pagiging mahigpit. Ano? Umuwi na kayo. Magkakaroon na ako ng ilang araw na katahimikan. Huwag kayong mag-alala kay Yaoyaw. Ako naman ang nagpalaki sa kanya mula pa noong bata siya. Kapag nahanda na ang lahat, isusundo ko siya sa inyo. Kapag nahanda na ang lahat. Nay, Okay lang. Madalas kaming uwi dito. Umuwi muna tayo. tahanan natin. Ano naman ang masama sa pagsama ng magkasintahan? Pero, Kompleto na ang gamit. Lipat na lang kayo gamit ang mga dalan nyo. si Yaowan. Huwag mo akong sisihin sa pagiging mahigpit. Naranasan ko na ito. Alam ko kung gaano kahirap ang maging isang inang mag-isa. Kapag matatag na ang relasyon ninyo, ibalik ko si Yaoyaw sa inyo. Mahal ang bahay na ito sa school district. At ang kasalukuyang bigay kaya. Software engineer. Malaki ba ang kita mo? Nakasali ako sa mga malalaking proyekto dati. May nakuha akong mga bonus. Ang bahay at bigay kaya ay pawang pinag-ipunan ko. Baka sa pang-araw-araw na gastos ay ikaw muna ang aasahan natin. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala. Kahit na, maliit lang ang kita ko sa pangangalakal.
Pero, hindi kita pababayaang magutom. Mukhang, kailangan kong magsumikap pa ng husto para kumita ng mas marami. Ano ito? Disenyo ko ito. Ang mga damit na itinitinda mo sa tabi-tabi, ikaw mismo ang nagdidisenyo. Nag-aral ako ng fashion design sa kolehiyo. Kasalanan lang ng pangyayari noong third year college ako. Kaya hindi nakapagtapos. Sa galing mo sa disenyo, bakit hindi subukan maghanap ng regular na trabaho sa isang malaking kumpanya? Gusto ko sana. Pero wala akong kolehiyong diploma at inang solo pa ako. Di ko kayang mag-ot ng grabe. Kaya tiyaga muna sa pagtitinda sa palengke. Di sukatan ng kakayahan ang isang diploma. Naniniwala ako sa'yo. Sa galing mong iyan, mapapansin ka talaga ng malaking kumpanya. Gabi na pala. Kailangan kong magpahinga. Maagang gigising para sa palengke bukas. Nandyan ang master bedroom. Hanbin, sabihin mo sa design department. Napadalhan si Linwan ng imbitasyon para sa designer residency bukas. President, yun Dayan po ito. Pwede sa ibang departamento, pero para sa design department, kailangan ng pirma ng chairman. CJ, naiintindihan ko. President, seryoso po ba kayong magkubli ng inyong pagkatao? Bakit ang mga mayaman laging nakakainis? Sa ugali ni Linwan, kung malaman niya ako ang CEO ng Yundian Group, tiyak na susubukan niya makipaghiwalay sa akin. Kaya, mabuting di muna malaman niya. Paano naman po yung pag-set up ng chairman sa inyo at anak ng Sia family? Bakit ang daldal mo ngayon? Pipa umanhin po, President. Mukhang. Di na natin maiwasan si Lola ngayon. Ang gusaling ito ay kung saan ka nagtatrabaho, di ba? Talagang nabubuhay tayo sa dalawang magkaibang mundo. Pwede mo na akong ihatid dito. Sige na, magtrabaho ka na. Kailangan ko pang ayusin ang stall ko. Libre ako ngayon, hayaan mong tulungan kita. Gusto mo talaga akong tulungan? Kalimutan mo na. Malamig ngayon sa labas. Dapat umuwi ka na. Ayos lang, hayaan mong tulungan kita. Tutulungan kitang magtayo ng paninda. Sige. Hoy ganda, tignan mo ang mga damit. Uy, pair. Silipin mo itong mga damit. Kumusta? Halika tingnan ang damit. Hoy, Presidente, ang pulong ng mga ehekutibo sa Lunes. Malapit nang magsimula, 5 minuto na lang. Nandito na ba lahat? Nakarating na ang lahat. Bibigyan kita ng 10 minuto. Para ibaba sila. Suportahan ang negosyo ni Linwan. Presidente. Ito na, lahat, makinig kayo. Hindi sila mukhang bumibili sa tindero sa kalsada. Siguro, isang ehekutibo ng kumpanya, nagustuhan ang iyong disenyo. Talaga? Sinabi ko na sa'yo, gamit ang iyong galing sa disenyo, isa kang tunay na pro. Boss, magkano itong damit? Sir, hindi talaga bagay sa iyo ang damit na ito. Hoy, bawat lalaki ay may sariling libangan, di ba? Gusto ko itong damit. Magkano? 200. 200. Bibilhin ko. CJ. Bakit kayo bumibili ng damit dito? Pangtindero lang ito sa kalsada. Pero ang ganda nitong paninda. Lagi akong nagkakamali sa paghusga. Ang salamin na ito, kailangan ko talaga ng bago. Ang mga taong ito, kukunin ang mga bagay ng mabilis. Maganda itong lalagyan ng damit. Simple, hindi magarbo at may dati. Boss, magkano itong lalagyan? 50. 100? Sabi ko hindi ko ibebenta. Kinuha lang niya ang lalagyan ko at umalis. Ano ang gagamitin ko para sa stall ko bukas? Ayos lang, bumili ka na lang ng iba. Hoy, mga best, hulaan ninyo kung sino ang nakita ko. Si Linwan at ang pangalawang asawa niya. Nagbebenta ng damit sa stall sa kalsada. Sukuyo. Paano nagkakaroon ng lamok sa gitna ng taglamig? Naging lamok pala ang mga agaw, hindi lamok.
Ikaw, naiinggit ka lang sa akin. Naiinggit na napakabuti ni Peng sa akin. Ah, nga pala. Si Peng ay magho-host ng class reunion bukas ng gabi sa Cloudtop Hotel. Pupunta ka ba? Napangasawa mo ang talunan sa kalsada. Baka nahihiya kang dumalo, di ba? Sino tinatawag mong loser? Class reunion lang naman. Ano ang dapat katakutan? Huwag kang umuro. Pagdating ng panahon, huwag matakot lumitaw. Huwag kang magalit. Hindi tayo aatras, maninindigan lang. Bukas, sa reunion, sabihin mo lang, nagtatrabaho ka sa yun di. Ako yung nagtitinda sa booth. Bukod pa dyan, ano nang mali sa pagtitinda? Tama ang asawa ko. Kaya, pwede ka bang sumama? Bukas, Naman. Tiyak na nandoon ako. Anong problema? natapon ang tubig at nagkalat. Tingnan ko nga. Ganun na pala. Maganda ang katawan ni Guk Sichuan. Mukhang maskulado kapag hubad, pero payat kapag nakadamit. Mukha ba siyang gwapo? Guk Sichuan. Hindi pwede. Bakit hindi? Hindi pa ako handa. CJ, hihintayin kita. Uy, May meeting ako mamayang gabi. Pumunta ka na sa class reunion. Baka mahuli ako. okay lang. Ayos lang. Ikaw na bahala. Huwag kalimutang mag-almusal. See you tonight, mahal. CJ, hanggang mamaya. Mahal. Nandito na siya, sakto para mag... Linwan, nakahanap ka na ba ng lalaki na nakasama mo noon? Xiaojo, medyo lumalagpas ka na ba? Noon, si Linwan, mahilig sa barkadahan. Paano mo inaasahan na siya? Mahanap lahat ng mga lalaki. Magkaklase tayong lahat. Kailangan mo pa ba maging ganito kasama? Sige na. Biro lang naman bilang magkaklase. Bakit mo naman siniseryoso? Halika, umupo ka na. Kiyo yun, nasaan ang asawa mo? Pumunta siya para makipagkita sa isang mahalagang partner. Malapit na siya rito. Nga pala, Linwan, bakit wala ang iyong ikalawang asawa dito? Mayroon siyang ginagawa sa trabaho. Darating siya mamaya. Linwan, huwag ka nang mag-imbento. Noong nakaraan, nakita ng lahat sa group video call. Ang asawa mo ay nagtitinda lang sa kalsada. Hindi siya nagtitinda sa kalsada. Malapit lang ang opisina. Kung gayon, tawagan mo siya ngayon at ipapunta mo rito. Ang numerong tinawagan mo ay patay. Linwan, hindi mo na kaya ang pagpapanggap. Pati cellphone niya, patay. Sige na. Kung hindi siya darating, hindi siya darating. Bakit niya naman pinapahiya si Linwan? Ang asawa mo, nahihiya lang na mapahiya ka, kaya takot siyang dumating. Talagang duwag ang asawa mo. Kung nag-aalala kang mapapahiya, aminin mo na lang na ayaw mong isama siya. Kung talagang dumating siya ngayon, sasampalin ko ang sarili ko, at hihingi ako ng paumanhin sa'yo sa mga sinabi ko. Linwan, huwag kang umalis. Hindi ba kayo nagsabi na pagdating ng asawa ko, sasampalin niyo ang sarili niyo? Sige na, gawin ninyo. Bakit ang seryoso nyo? Mga kaklase naman tayo dito. Kayo talagang mga talunan, walang kakayahan. Pero ang ugali nyo ay malaki. Ikaw, Ito ay espesyal na edisyong Mercedes. Ang kotse na ito ay higit sa 1 milyon, di ba? Sa tingin ko ay isa lang ito sa Jinchen. Hindi ko akalain na ikaw pala ang may-ari, Batang Master Zen. Sigurado ka ba? Nasa'yo ang kotse na ito. Naman, kung hindi sa akin, iyo ba sa'yo?
Talagang coincidence. Nagtatrabaho ako sa Yundian Yi. Nakita ko si Asistente Han. Magmaneho nitong kotse. Hayaan mong sabihin ko. Alam ko, Han, asistente sa C ng Yundian Group. Hanbin, halika rito sandali. Asistente Han, bakit ka narito? Ang taong ito, nagpapanggap na empleyado ng grupo ninyo. Paano mo gustong asikasuhin siya? Ang kailangang asikasuhin ay ikaw. Si, ang iyong kotse, ay ninakaw niya. Sige. Hindi siya ang CEO. Siya ang pinsan ko. Ang CEO ay nasa itaas at may meeting. Kaya, anong issue sa kotse? Ito ang magnanakaw. Habang ang aming security team ay hindi nakatingin, ninakaw niya ang kotse gamit ang pangalan ng Si. Hoy, magnanakaw. Halos nawalan kami ng trabaho. Maghanda kang kasuhan. Pinahiya mo kaming lahat. Yun. Mahal ko, alis na tayo. Tinawag ng kumpanya ang isang emergency meeting. Pasensya na sa nangyari sa'yo. Hindi iyan ang ikinagagalit ko. Kung gayon, Alam mo na pala noon pa man na hindi kay Zhengpeng ang kotse. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Nalantad ko sana siya. kakaalis ko lang din. Ang mga mag-asawa ay dapat tapat sa isa't isa. Huwag mo akong lokohin ulit. Ha? Hello, CEO. Hindi alam ng pinsan ko kung nasaan ang CEO. Alam ko, dadalahin ko siya doon. Boss, Halos hindi nakikita ng mga baguhan ng C sa tuwing may dumadating mula sa headquarters. Palaging nagtatanong kung nasaan ang C. Uwi na tayo. naku po. Kay Guk Sichuan, ang ganda ng katawan. Mukha siyang mas maganda pa kapag malapitan. Hello. Ano? Pinakamagandang pwesto sa Eastview Night Market ay 51 lang ngayong gabi. Kukunin ko na to, papunta na ako agad. Guk Sichuan, ang manager ng Eastview Night Market, tumawag siya sa akin. Ang nag-rent dati ng best stall na ospital, kaya nakuha ko sa huling minuto. Ito ay isang espesyal na oportunidad. Kailangan kong umalis agad. Siguradong malaki ang kita ko ngayong gabi. Linwan, ikaw. Hindi pa nga ako nakapagpalit ng damit. Bakit ganyan ang suot mo? Nag-alala ako na mag-isa kang pupunta. Sasama ako sa'yo. CJ, ngayong gabi, ang ate mo ang maghahari sa Eastview Night Market. Tara na. Salamat, salamat, salamat. Tingnan mo kung magkano kinita natin ngayon. Sobrang laki ng kinita natin ngayon. Anong problema? Baka dahil sa maanghang na pagkain. Siguro kumain ako ng sobra nito. Kukuha ako para sa'yo ng isang bote ng tubig. Maghintay ka rito para sa akin, ha? Kaya ito pala, ang pakiramdam na pinagbibigyan ka. Batang babae. Sa edad ko. Anong estilo ang babagay sa akin? Maaari ka bang magbigay ng payo? Sino mang may, inang tulad mo, ay mahirap ang... Ako. Hinahawakan mo pa, laway ka na. Nadumihan mo ang damit ko lahat. Hindi mo ba alam kung gaano ka nakatanda? Kipaw, hindi yan para sa edad mo. Umalis ka. Lola, okay ka lang ba? Mahilig sa ganda ang babae kahit anong edad. Ang Cheongsam ay sagisag ng elegansya. Pwede kang magsuot kahit gaano ka katanda. Talagang kahanga-hanga itong dalaga. Sana siya ang aking apo sa batas. Wala siyang alam. At matapang pa siya na magtayo ng stall dito nagbebenta ng Cheongsam. Lumayas kayo. Dalhin nyo ang matandang ito. Pauwi at doon nyo itago para hindi siya lumabas at manggulo. Sino ka para sabihin yan sa kanya? Binibini. Hayaan mo na lang, di ba?
Halika, umupo ka. Sige. Gusto mo bang may makain? Sige. Gusto mong tumikit? Matagal na rin na walang tumingin sa aking mga disenyo ng ganito kalapit. Lola, gawa ko lahat ito. Sariwa ang estilo nito, at kakaiba talaga ang disenyo. Sa galing mong magdisenyo, bakit ka nagbebenta lang sa stall sa kalsada? High school lang ang natapos, walang kumpanyang kukuha sa akin. Ito ang business card ko. Binibini, ang kumpanya kung saan ako ay nasa industriya ng moda. Kapag dumating ang panahon, magsasabi ako ng maganda para sa iyo, ha? Talaga? Gusto ko ng ilang damit na ito, okay lang ba? Siyempre, Lola. Guksichuan. Kanina lang may isang lola. Kanina lang may isang lola na talagang nagustuhan ang disenyo. Binigyan ko siya ng ilan bilang regalo. Nandito lang siya kanina, pero wala na siya. Tagapangulo, bakit ka namimili mag-isa sa night market? Kung magpapakasal lang ang CEO, nandito ba ako mag-isa? Bukas ng gabi, may blind date siya kay Binibini Sia. Kung iwanan niya ulit ito, malilintikan siya sa akin. Sige. Hello. Hello, Binibini Linwan. Binabati kita, natanggap ka sa design department ng Yandian Group. Paalam. Guksichuan. Nakahanap ako ng hindi ko na kailangang magbenta sa store. Anong kumpanya? Si Guksichuan ay nagtatrabaho rin sa Yundian. Kung matanggal ako ba matapos ang probation ko, nakakahiya talaga. Maghihintay ako hanggang pumasa bago ko sabihin ang balita. Linwan. Kaibigan ko siya, magsisimula siya sa design company. Pupunta ako doon bukas. Naisip ko na ipalagay siya sa Yundia. Pero basta masaya siya, iyon ang mahalaga. Naiintindihan ko, kung gayon, ihahatid kita sa trabaho mo bukas. Hindi na kailangan talaga. Malapit lang ang kumpanya. Sa tinitirhan natin, kaya ko nang maglakad mag-isa. CJ, Ang makeup ko, nadamay sa damit ni Guksichuan. Bahala na. Magdidisenyo ako ng bago damit para sa kanya sa ibang araw. Maglinis na tayo. Pagdating natin sa bahay mamaya, magluluto ako ng masarap para sa... Ngayong gabi, hindi tayo uwi hanggat di last tagay. Guksichuan, bakit hindi ka umiinom at hindi ka rin kumakain? Hindi mo ba gusto ang pagkain ginawa ko? hindi ako. Akala mo ba ang luto ko ay hindi masarap? Pakainin kita. Sige na, kumain ka. Uy, investigasyon sa 5 taon na yon, ano ang nalaman mo? Ang nalaman ko lang ay, na ang babae nung gabing iyon ay estudyante sa kalapit na universidad. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na siya bumalik sa Dihaw Club. Patuloy mong alamin. Sige, nakuha ko. Pero, Presidente, sabi ng matandang babae, kailangan mong pumunta sa blind date kasama si Miss Sia bukas. Blind date. Mama, kasal na ako. Bakit pa ako magbi-blind date? CJ, pag-uusapan natin bukas. Presidente. Presidente, kung hindi mo sasabihin sa matanda tungkol sa kasal mo agad, hindi ko na ito may tatago ng matagal. Diyos ko, hindi ako makapaniwala. Naku, kailangan kong mag-check-in sa Yundian ngayon. Hello, nandito ako para mag-report sa design department. Ako ang bagong designer, si Linwan. Heto ang imbitasyon mula sa design department. Heto ang iyong employee badge. Ingatan mo ito. Salamat. Bakit ang daming reporter dito? Hinihintay nila ang presidente. Narito ang presidente ng Yandian.
Ginoong Go, may balita. Magbi-blind date ka kay Miss Sia ng pamilyang Sia. Totoo ba yun, Ginoong Go? Mahirap talaga maging reporter, ano? Ay naku, mahuhuli na ako. Mama, nandito ako sa Yundian para kay Chuanj, hindi para makipag-asawa. Kay Resgu, bakit ko bibisitahin ang matandang iyon? Puro arte lang. Walang laman. Hindi magwa-work itong blind date. Kailangan kong umuwi at mag-check muli. Hoy, tagalinis. Madumi, halika't walisin mo, hindi mo nakita. Hindi ba iyon ang lola, mula sa night market? Pala, nagtatrabaho siya dito bilang tagalinis. Sinabi ko walisin mo ang sahig. Ano ang ginagawa mo? Nadumihan mo ako. Sira ang mga damit ko. Bibigyan kita ng bago. Alam mo ba kung gaano kamahal ito? Kaya mo bang bayaran, Lola? Sa tingin mo ba'y sobrang strikto ka sa matanda? Mag-sorry ka na sa kanya. Sino ka ba para? Nagsisermon ka ba sa akin? Paano mo nagawang saktan ako? Ang bastos mo, masakit ba? Alam mo ba kung sino ako? Ako ang fiance ng presidente ng Yundian. Mag-ingat ka o ipapaalis kita kay Lisa. Nandito na ang presidente ng Yundian. Lola, ayos lang ako. Umalis ka na. Ako na ang bahala dito. Kung hindi, pahihirapan ka na naman niya. Sige na, bilisan mo. Napakabait niyang bata. Iniisip ko kung kasal na siya, sana siya ang maging manugang ko. Magiging masaya iyon. Lola, mukhang nagmamadali ka. Bakit mo ako pinabalik? Bakit mo ako pinabalik? Ikaw na bata ka, hindi ba kita pwedeng tawagan para lang kumustahin kung ayos lang ako? Alam ko namang hindi mo gusto si Sia Meng. Hindi ko rin siya gusto. Hahanapan kita ng bagong makikilala. Lola, magsasabi ako ng totoo sa'yo. Kasal na ako. Ano, sabihin ko sa iyo, ang magiging asawa mo ay dapat may pagsang-ayon ako, kundi, hindi siya makakapasok sa pamilyang Go. Teka muna, ipakita mo ang sertipiko ng kasal mo. Lola, naman, sino ba nagdadala ng marriage certificate palagi? Alam ko na nagdadahilan ka lang. Ngayong gabi, kailangan mong makipagkita sa kanya. Siguradong magugustuhan mo ang batang ito. Ako mismo ang pumili sa kanya mula sa night market, siya ay bagong designer. Mabait at tapat siya. Maganda rin. Ang pangalan niya ay Wan Lin. Hindi iyon. Lee. Wan. Liwaner. Basta't ikaw, makilala mo siya ngayong gabi. Sasang-ayon ako sa kahit anong gusto mo. Kahit nahilingin ko sa'yo na manatili sa ospital at sumailalim sa operasyon, gagawin mo. Upay Restaurant, Mesa 7. Basta't makilala mo, si Lee Wanner ngayong gabi. Magpapa-ospital ako para magpagamot kaagad. Deal. Pangako yan. Maganda yan. Oy, Linwan, maaaring kailangan kong mag-overtime ngayong gabi. Huwag mo akong hintayin para sa hapunan. okay, siguraduhin mong kumain ka sa tamang oras, ha? Sige, paalam. Ito na ang huling beses. Kapag si Lola ay gumaling na at labas na ng ospital, dadalhin kita sa bahay para makilala siya. Ang CEO ay gustong makipagkita sa iyo. Alas 7 ngayong gabi. Upay Restaurant, Mesa 7. Ibigay mo ang file na ito sa CEO. Ayaw ng CEO sa mga tao, hindi on time. Siguraduhin mong makakarating ka sa oras. Guksichuan. Guksichuan. Ikaw nga pala, akala ko nagkakamali ako ng paningin. Anong ginagawa mo dito? May kliyente akong nakakatagpo. Bigla silang nagkansela sa tawag. Ikaw naman? Bakit ka nandito? Pinadala ako ng amo mo. Hindi nga alam ni Guksichuan na magkasama pala sa iisang kumpanya. May kliyente rin akong hahanapin. Kailangan ko nang umalis dito. Kapag dumating ang boss, malalaman niyang nagtatrabaho ako sa Yundian.
Nagkita sana kami ng alas 7, pero wala pa rin sila hanggang ngayon. Mukhang hindi na sila darating. Maghihintay ka pa ba? Kapag dumating si Liwaner, hindi lang ako mabubuko. Magkakamali pa ng akala si Linwan. Kailangan ko talagang umalis. Ayoko nang maghintay. Tara na, lulutuan kita ng western food sa bahay. Sige, bilisan na natin. Tara na. Kaya pala ayaw ni Kuya Chuan sumama sa blind date ko. Maliwanag na naglalandian. Silang dalawa sa likod ko. Talagang malandi. Hala, abangan mo. Guksi Chuan. Hindi ko inakalang magaling. Ka palang magluto. Para sa girlfriend mo ba? Lagi kang nagluluto. Wala akong girlfriend. Ikaw ang una. Ako ang unang nagustuhan mo. Ah, dehado ka pala. May anak na ako at dati nang ikinasal. Huwag kang magkamali. Walang nangyari sa amin ni Zheng Pei. Pagkatapos naming ikasal, ng babae agad siya. Kinabukasan, diretso hiwalayan. Kung hindi lang noon, nang nag-part-time ako sa Dihaw Club. Sandali lang. Nay, kumusta? Bukas ang kaarawan ni Lolo. Sa Dihaw Hotel, pumunta kayo ni Xiao Chuan para salubungin. Kaya ang birthday ni Lolo, bukas sa Dihaw Hotel. Gusto ni Mama na sumama ka. Sige, Nay. O CJ. Ayan na. Salamat, mahal. Hanbin, hanapin mo si Liwaner sa design department. Sige, hahanapin ko na siya. Presidente Go. Sigurado po ba kayong si Liwaner sa design department? Presidente, hinahanap niyo po. Ikaw si Liwaner. Opo, ako nga po. Nakakatawa po ang pangalan ko, hindi ba? Ganito po kasi yon. Gusto na sana ng magulang ko, ng babaeng anak. Pero nung pangatlo na, lalaki pa rin. Kaya pinangalanan nila, Liwaner. Pansinin niyo po, Presidente. Hanga na hanga si Chairwoman. Sa mga disenyo ko, sinabi pa niyang, kung babae lang daw ako, gusto niyang maging apo niya sa tuhod. Pero Presidente, kung lalaki man ang gusto mo, okay lang din naman. Lumabas ka, Presidente. Lumabas ka na. Huwag po kayong magalit, Presidente Go. Nababahala lang si Lola sa pag-aasawa mo. Kahit kakaiba ang pamamaraan, mabuti naman ang intensyon. Oo nga pala, nagpapatingin na si Chairwoman sa therapist nitong nakaraan. Isang therapist. Hanbin, siguraduhin mahanapan natin si Lola ng pinakamahusay na therapist. Sige. Baguhan ka, di ba? Espesyal na hiniling ni Binibining Siya na ikaw ang katulong niya. Swerteng pagkakataon yan para sa... Sige, bilisan mo na. Siya na naman. Miss Sia, maaari ko bang Meron ka bang mga partikular na hiling para sa iyong evening gown para sa birthday party? Nauuhaw ako. Kukuha ako ng isang basong tubig. Bakit nandito si Madam? Kailangan kong ipaalam agad sa CEO. Miss Sia. Malamig na malamig ang tubig na ito. Gusto mo bang guluhin ang regla ko? Miss Sia, maaari mo bang itigil ang paggawa ng gulo ng walang dahilan? Kung talagang wala kang magawa, magtambay ka sa recycling station at magmeryenda ng buto ng Mirasol. Tumigil ka riyan. Ikaw na bata ka. Bakit ganyan ka? Linwan. Ikaw na bata ka dahil sa iyo lahat. Kaya gusto nang makipaghiwalay ni Kyuyot. Sa anak ko, akala mo dahil nakahanap ka ng gwapo ay espesyal ka na? Sabihin ko sa noong nasa paaralan pa siya, nakikipag-date siya sa kung sino-sino, nabuntis bago ikasal, at pinaalis sa paaralan. Paano pa kaya siya makakapasok sa malaking kumpanya na tulad ng siguradong gumamit siya ng mga madudumi o palusot. Lagi kong iniisip, paano nakapasok ang may high school diploma lang? Sa yun diyan, nalaman ko lang, magaling lang pala siya sa kama. Lisa, tanggalin mo siya agad. Hindi ko, ako. Lin Wan. Opisyal ko nang ipinapaalam sa iyo. Ikaw ay sinisante na. Linwan. Hanbin, pumunta ka sa ospital. Opo. Mababa lang ang blood sugar ng pasyente. Siguraduhin magpahinga ka pa. Hindi naman ito seryoso. Sige po, salamat, doktor. Bakit ako nandito? Sa tingin ko nakita ko si Chuan sa opisina. May tumawag pang ang sihi sa kanya. Guk si Chuan.
Sinabi ng C na nahimatay ka. Kaya nagmadali ako sa design department at dinala ka sa ospital. Mabuti na lang ayos ka na. Kahit gaano ka pa kaabala, laging tandaan na kumain ng agahan. Naiintindihan mo ba? Guxichuan. Hindi ko sinasadyang na nagtatrabaho ako sa Yundian. Gusto ko lang hintayin. Pagkatapos ng probation, sasabihin ko. Hindi kita sinisisi. Heto, tingnan mo ito. Ano ito? Ito ang regalo sa kaarawan na aking inihanda para kay Lolo. Guxichuan, napakabuti mo talaga. Linwan, bakit hindi pa kayo nandito? Nandito na silang lahat. Hinihintay na lang namin kayong dalawa. Papunta na kami ngayon. CJ. Pangalawang tita, bakit hindi pa sina Linwan at ang kanyang asawa ang dumarating? Baka hindi nila kaya ang regalo, nahihiya silang sumama. Malapit na ang asawa. Lolo. Ito ay regalo na pinaghandaan ng asawa ko at ko para sa... Tingnan nyo kung magugustuhan nyo. Ayos. Lolo, bilisan mo tingnan ang ibinili ni Wayan at ako. Paborito mong motay alak, mahigit 10,000 ang halaga nito. Legally Elan. Ayos. Linwan, kahit wala kayong pera, hindi dapat bumili ng mumurahin sa kalsada para kay Lolo. Mahal, baka nabili yan. Online. Mga $9, libreng shipping. Hindi ba kayo nagsipilyo kanina? Ang baho ng mga bibig nyo. Lolo, tingnan mo siya. Linwan, ganyan ka ba magsalita sa pinsa? Hindi ka magsusorry. Hindi na kailangan. Halika na, uminom kasama ko at bayaw mo. Kayo bayaw, na-promote lang bilang manager sa Yandian Group. Kung iinumin mo ito, mapipilitan akong tanggapin ang kamag-anak na dukha. Huwag na lang. Hindi mo alam ang para sa'yo, ha? Inumin mo na. Hindi ako inom. Sige. Ibalik mo na sa akin. Lolo, aalisin ko itong basura para sa'yo. Sapat na ang tiis ko sa... Puta ka, paanong nasaktan mo ako? Mahal. Sinira niya ang painting namin. Kung $9 at libreng ship, hayaan mo siyang sirain. Manager Jiang, bakit hindi mo sabihin sa asawa mo kung magkano ang scroll na ito ng Lucian Waterfall? Noong 2013, auction ng Sotheby's. Nabenta ito ng 570 milyon. Paano kaya nabili ng 2 pobre? Manahimik ka. Alam mo ba kung sino siya? Siya si President Gu ng Yundian Group. President Gu, ito ay walang kinalaman sa akin. Dahil lang yan sa puta, inapi niya ang asawa mo. Makikipag-divorce ako pag uwi. Pakiusap, patawarin ako. Kawaan mo ako. Tanggalin si Jiang Huaian at Ibadita. Walang kumpanyang makikipag-ugnayan. Sa Yundian ang pwedeng kumuha sa kanya. Mahal. $570 milyon. Mas mabuti pang manalangin kayo na mahaba ang buhay nyo. Baka sa buhay na ito, mabayaran nyo. Mahal, anong gagawin natin? Mahal. Guxichuan. Sino ka ba talaga? Nay. Kami. Nakita lang namin kung gaano ka protective. Siksiyaw ko para sa'yo. Pwede na akong mag-relax. Sige na, kunin mo na siya Oyaw. Ma, pumapayag ka na kaya Oyaw na tumira sa atin. Hindi ko matiis, sa totoo lang. Pero kailangan kong umuwi muna. Kaya hindi maginhawa isama siya. Tara na. Salamat. Kumuha tayo ng family photo, tayong tatlo. Okay. Mabuhay si tatay. Nanay at tatay, halina dito. Halik tayo sa ating baby. Tingnan ko muna kung kumusta ang kuha. Mukha kayong pareho na ginawa sa iisang hulma. Talagang magkamukha kayo. Halos para, ano ang naiisip mo? Hindi maaari.
Ang lahat ng nalaman ko ay, ang babae noong gabing iyon ay, estudyante sa kalapit na universidad. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na siya bumalik sa Emperor Club. Noong junior year ko, nagkaroon ako ng aksidente. At hindi ako nakatapos. Kung hindi ako nag-part-time sa Emperor Club noong taon na iyon, ako, Kung nabuntis siya noong gabi 5 taon na ang nakalipas, ang bata ay halos kasing edad ni Yaoyao. Ikaw ba yon, Linwan? Presidente, para sa DNA test, kailangan pa natin ang buhok ni Yao Yao. Sige, nakuha ko. anong problema? Nagpatawag ng pulong ang Lei. Kailangan kong bumalik sa opisina. Iuwi mo muna ang bata. Huwag mo na akong antayin, matulog ka na agad. Sige, pero wag masyadong magpuyat. Elenan, Tara na. bye-bye. Ginoong Go, ang resulta ng paternity test mo ay handa na. Walang dugong kaugnayan. Presidente, ito. Ano man ang mangyari. Si Linwan lang ang kinikilala kong asawa. Hanapin agad ang babaeng yon para walang hindi inaasahan. Opo, Presidente. Itong matandang babae, nagkaroon lang siya ng maliit na operasyon, at ngayon, natuklasan na malala na ang kanser. Wala na siyang 1 buwan para mabuhay. Oo. Nakakaawa talaga si Lola Jiao. Xiao Chuan, si Lola ay mayroon na lang. Wala pang 1 buwan para Ang nais ko bago mamatay ay makita kang magpakasal sa mabuting babae. Yaoyao, kumain ka na. Kung hindi, mahuhuli ka sa eskwela. Nay, nasa winter break na ako. Kaya, anong gagawin natin? Lahat tayo ay kailangang Paano kung ganito, isasama ko siya? Pwede akong sumama kay Daddy. Sige na nga, aalis na ako papuntang Babay. Presidente Go. Ano ang problema? Presidente Go, na-discharge na ang matandang Gina, sabi ng doktor, na nagpapagaling pa siya, kaya kailangan natin sundin ang gusto niya. Bumalik na ba si Liwaner? Pagka-discharge ng matandang ginang, tinawag niya siya pabalik mula sa design department. At saka, Chairman. Daddy. Tatay. Mahal, isasama ka ni Daddy, bibigyan ka ng ice cream, tara na. Kahit si Hanbin, may anak na. Ikaw, wala ka pang asawa. Lola, Kailangan mong maging handa para sa akin. Tutulungan kitang makipag-date kay Warner. Lola, Warner, may plano ka ba sa tanghalian? Paano ang hapunan? Hindi. Kailangan ko talagang ayusin to. Lola, anong problema? Baka nagugutom lang ako. Wala pa akong nakain mula kagabi. Hindi maganda yan. talaga. Lola, ililibre kita ng tanghalian. Sige. Gusto ko ng Western food. Ang European bistro sa ibaba ng opisina ay masarap. Sige, Lola, kahit anong gusto. Sige, maghihintay si Lola dito muna. Ibaba ko lang itong file sa opisina. Aba, ang kulit, magkikita tayo sa European bistro. Hihintayin ka namin ni Warner. Hello. Linwan, may gagawin ako sa tanghali kaya hindi ako makakasama sa inyo. Ah, si Jay. Lola, tara na. Tara na. Naku, nandito rin sina Linwan at mga kaibigan niya. Sa totoo lang, naisipan kong ipakilala ka sa aking apo. Lola, sa ibang restaurant na lang. Yung Sichuan restaurant sa tapat ng kumpanya, masarap din. Hindi pwede. Dito tayo kakain. Presidente, bakit ka? Tumahimik ka, huwag lumingon. Yuko lang, diretso lang lakad. Manlilibre ako ng Sichuan. Talaga, Presidente? Masarap, masarap. Paano mo nakilala ang chairman?
Dati akong may maliit na stall sa night market na alala mo. Nagustuhan ng chairman ang mga disenyong damit ko, kaya kinuha niya ako sa kumpanya. Pwede na akong kumain ulit. Kain. Heto, tikman. Waner, mabait at tapat ka talaga, at napakagandang babae. Pero yung batang si Guzishwan, ayaw sumunod. Hindi ko hahayaang, unti-unti silang magka-developan, mag-quick marriage na lang. Nandito ba si Lee Waner? Dito lang. Liwan Air ang pangalan niya. Ang unike naman ng pangalan mo. Lee Waner, chairman, pinapapunta ka sa Imperial Hotel, bukas ng gabi para sa gala. Talaga? CJ, naman, pupunta ako. Diyos ko, anong klase itong kumpanya? Hindi ako pupunta sa piling gala, sa Diho Hotel bukas. Ikaw na lang ang pumunta para sa akin. Lola, nakuha ko na. Hanbin, pakibook mo ako ng appointment sa stylist na si Bailon. Sige. Ano, isasama mo ba kami sa piling gala bukas? Ano ang dapat naming isuot bukas? Huwag kang magpanik. Mukha ba akong nagpapanik sa iyo? Telo, mukha ba akong nagpapanik sa iyo? Naiinis lang ako. Kakapost lang sa moments ko. Hoy, bata, kinuha mo na naman ang pangit kong litrato. Takbo. Bumalik ka dito. Tatay, takbo. Tatay, maganda ba ako? Ang ganda mo. Mama, ang ganda mo. Maganda ba ako? Ang ganda mo. Tara na. Teka lang, hihintayin kita. Malapit na ako. CJ, Presidente, ang ibig kong sabihin ay, umalis ka, hindi ka dapat dumating. Ano ang ibig mong sabihin? Lola. Lola, di ba sabi mo di ka pupunta? Kung sinabi kong darating ako, pupunta ka ba? Ngayong gabi, sa harap ng mga VIP sa Jincheng, iaanunsyo ko ang engagement mo kay Lee Waner. Naku po, magandang gabi, Chairman. Magandang gabi, President. Chairman, salamat sa pagdala sa akin sa gala na ito. Magsalita muna kayo, aalis na ako. Lola, hindi ko na kaya to, kasal na ako. Ang asawa ko, si Linwan, at may anak kaming babae. Nandito silang dalawa ngayong gabi. Hanggang kailan mo itatago ang kasinungalingan? Nasaan si Lee Waner? Paumanhin padaan po. Nandito lang ang Chairman. Lee Waner. Chairman, ako si Lee Waner. Nakalimutan mo na. Kinuha mo ako mula sa pamilihan sa gabi. Ikaw. Gusto mong pakasalan ko siya. Paano ko siya mapapangasawa? Normal na tao lang ako. Sige na, huwag ka nang magpasaway. Nagkamali ka. Kaya pala nitong mga nakaraan ay matigas ka. Nagkamali si Lola. Sige na, Hanbin. Ay hatid mo si Lola sa lumang bahay. Ipabantay ang private medical team. Sa kanya 24 paghahatid ito. Opo, President. Paumanhin, Chairman. Nakakatawa iyon. Guzishwan, hindi pa ako tapos magsalita. Nagkamali si Lola. Babawi si Lola sa iyo. Sino ang babaeng iyon? Hindi ko pa siya nakikita. siya yan. Yung ganyan, naglakas pa siya ng loob na dumating sa isang malaking gala. Ikaw, Nakatingin ka ba sa sarili? Ano ka ba talaga? Akala mo pwede kang mangakit sa CEO ng Yandian? hindi ko nga kilala kahit sinong Fifi ng Yundian. Nakita mismo ni Miss Sia, dinala ka ng CEO ng Yandian sa ospital at pinipilit mo pa ring itanggi. Ang nagdala sa akin sa ospital noon ay asawa ko, si Guxichuan, hindi isang Fifi ng Yundian. Malandi, asawa. Yun ba ang tawag mo sa kanya? Sa tingin ko, gusto mo lang umakyat sa lipunan. Tama.
Alam ng lahat sa Jincheng. Si Miss Sia, ang kapartner ng CEO ng Yandian. Paano magiging sigok si Chuan? Ang isisinang yun diyan? Siguro may mali. Hindi siya magsisinungaling sa akin. Nakaganyan ka pa. Sino ang sinusubukan mong akitin? Isang marangyang gala. Akala mo bagay ka rito. Pumasok ka at kumain ng marami. Kumain, naubos lahat. Wala nang natira pagkatapos. Bakit naman magkakagusto si Guk si Chuan? Sa tulad, paano mo nagawang hayagan? May insulto kay Brother Chuan. Ngayon, tuturuan kita ng leksyon. Ayos ka lang ba? Chuan Jej, itong babaeng ito. Tama na yan. Guk si Chuan, sabihin mo na sa kanila. Hindi ka naman talaga isang sisi ng Yundian. Asawa kita, ordinaryong empleyado lang. Lin Wan. Hayaan mong ipaliwanag ko. Hindi siya ang CEO. Siya ang assistant ng CEO. Ang CEO namin ay nagpunta. 5 taon na ang nakalipas para palawakin ang kumpanya. Hindi pa siya bumabalik. 5 taon na ang nakalipas. Hinirang ng CEO si Assistant Go para asikasuhin ang lahat dito. Impossible. So siya. Xiao Chuan. Alam ng CEO ang hirap ng trabaho mo. Simula ngayon, hindi mo na kailangang pamunuan ng kumpanya. Sige, Manager Zhao. Sige. Hindi pa tapos pag-usapan ng Project 3. Magpatuloy na tayo. Sige, syempre. Ang galing tingnan ni tatay kanina habang binabantayan si nanay. Guk si Chuan, patawad. Halos mali ang pagkakaintindi ko sa iyo kanina. Dapat mas maaga ko nang sinabi. Uwi na tayo. Halika. Teka lang. Anong ginagawa mo? Peace sign, bilisan mo. CJ. Sa wakas, pagkakataon ko nang ipakita ang relasyon. Hindi ito ang cellphone ko. Ikaw, burahin mo agad. Ayos lang. Pero paano kung makita ng mga tao sa trabaho? Pareho tayong nakamaskara. Hindi nila tayo makikilala. Sige na nga. Ichuan. Hindi ko hahayaang may ibang babae lumapit sa iyo kung hindi ako magiging si Mrs. Go. Ang pwestong iyon ay mananatiling bakante habang mag-book ka ng tiket pa uwi para bukas. Si Presidente Yao Yao ay naihatid na sa klase ng piano. Matatapos ang klase niya ng alas 7. May itanong lang ako sa'yo. Sa tingin mo, ang mga mag-asawang mas matagal bang magkaroon ng damdamin? May paraan ba para mapabilis ito? Sa tingin ko, kailangan lang ninyong magsama, maging bahagi ng kanyang trabaho. Sa madaling salita, magtrabaho kayo sa araw. At magsama sa gabi. Kaya, sa ngayon, lahat ng usapin sa kumpanya ay hahawakan niyo at ni Old Zhao. Maglalaan ako ng panahon sa ibaba bilang ordinaryong empleyado. Presidente Go. Sige po, naiintindihan ko. Gagawin ko na agad. Kaya pala, akala namin si Secretary Gu pala, hindi ang presidente. Si Secretary Gu yan. Akala ko nga siya ang presidente. Kaya naman pala, noong kumain kami ng Sichuan food masaya ako ng ilang araw. Nandito na si Assistant Han. Lahat, manahimik muna. Pakikilala ko nga ang bagong kasama. Si Gu Zichuan, bagong design planner ng kumpanya natin. Bigyan natin siya ng mainit na pagtanggap. Guk si Chuan, nakuha mo ba ang pagka-demote dahil nainis ka sa gala? Huwag ka nang mag-alala. Malalagpasan natin to. Huwag malungkot. Kaya mo yan. Uy, pwede bang humingi ng pabor? Ano yon? Pakiusap. Huwag ipapaalam kahit kanino. Ang chismoso nila rito, nakakasakit na ng ulo. Sige, pangako. Paumanhin kailangang tiisin. Ito ng ilang sandali.
Tandaan, anuman ang gawin mo, huwag mong ipapaalap. Pero sa totoo lang, sa mga kakayahan ni Go, may tsansa pa siyang umangat. Hoy, lalabas ba sila kumain at karaoke? Tapos na, tapos na. Lin 1, tara na. Sige, tara na. Teka, kailangan mong sumama para sunduin si Yao Yao. Kayong dalawa. Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo, kahit anong oras ka pa matapos, sasamahan mo akong sunduin si Yao Yao. May company get-together kami, mag-uusap tayo mamaya. Nasa telepono ako. Tara na. Sige na, tara na. Sige, tara na, tara na. Anong balita? Go Zishuan, mauna ka na at ang hipag mo. Tapos kumanta ka sa akin. Sige, kakanta ako sa'yo. Aalis na kami. Bakit sila nakakatawa? Nakakatuwa sila. At Chuan, bumalik na ako sa bansa. Pwede mo ba akong sunduin? Miss Anne, ipapasundo kita kay Housekeeper Lee. Sino siya? Ang kapatid ng boss, nagpadala na ako ng susundo sa kanya. May kapatid pala ang boss. Nga pala, bilisan nating sunduin. Kapag nahuli pa tayo, mag-aalala siya. Tara na. Yao, oras na para Good night mo si Daddy. Galit ako. Bakit ka ganyan? Nanay at tatay ni Wanwan, natutulog ng magkasama gabi-gabi. Gusto ko rin kayong magkatabi matulog. Sino si Juan? Si Wanwan ang best friend ko. Sabi niya kung sina mama at papa ay hindi magkatabi matulog. Ibig sabihin hindi sila nagmamahalan. Matutulog sina mama at papa ng magkasama ngayong gabi. Hindi ako naniniwala, maliban kung kayo. Ngayon, naniniwala na ako. Good night. Itong batang babae. Guxichuan. Tayo. Guys, tingnan ang group chat sa trabaho. Kakapasok lang ni An Weiwei sa kumpanya natin. Siya yung nanalo sa World Fashion Design Competition. 8 taon na sunod-sunod. Ang henyong designer na si An Weiwei. Siya ang idol ko. Pupunta siya sa Yandian ngayong oras bilang design director at chief designer. Dadadalahin niya ang design department natin diretso sa international level. Pero si An Weiwei ay mahusay sa ibang bansa. Bakit siya biglang bumalik sa China? Direktor An. Hello, Direktor An. Kaya ikaw si Linwan. Kumusta, Director? Nasuri ko na ang disenyo mo. Tiningnan ko na ang disenyo mo. Talagang kakaiba ang estilo. Malaki ang nagustuhan ko. Para sa Fashion Week ngayong taglamig, inaasahan kong makikita ang kaya mo. Pangako kung hindi ko bibigyan si Director An. Lahat. Sa 15 minuto, gusto kong ipasa ninyo ang mga report sa nakalipas na 3 buwan. Team sa disenyo at pagpaplat, ipadala ang para sa taglamig na mga proposal sa opisina ko. Nasaan si Xiaogo? Kagabi lang siya sumali sa design department namin. Imposibleng makagawa siya ng proposal sa 15 minuto lang. Xiaogo, pumunta ka sa opisina ko sandali. Kaya pala. Plano mo bang itago ang pagkatao mo sa kanya habang buhay? Kung maitatago ko ito habang buhay, gagawin ko. Gusto mo bang gugulin ang buong buhay bilang ordinaryong empleyado? Hindi. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Yandian Group. Hindi maaaring mawalan ng CEO. Huwag kang mag-alala, aayusin ko ang parehong pani. Pero, pagdating kay Lola, kailangan mong itago ito para sa akin. Alam mo naman si Lola. Huwag kang mag-alala, hindi ako magsasalita. Salamat.
Kayo, Isumite ang inyong mga ulat sa pagganap. CJ. Director, hindi kanya pinahirapan, di ba? Hindi. Ayusin mo muna ang gamit mo. Hintayin mo ako sa ibaba, ha? Mama, Yaoyaw. Halika. Ang makita lang ang munting mahal. Nag-aalis ng lahat na hirap sa buong araw ko. Tara na, umuwi na tayo. nanay, ayoko nang umuwi. Sige, nangangako ang tatay sa'yo. Tara na. Halika, Yaoyaw, alin ang gusto mo? Ito. Sige, tatay, sige, kaya mo yan. Nako, hindi nakuha. Heto, mahal, subukan mo. Subukan ko. Nakuha ko. Teka, nasayang ulit. Huling token, ha? Subukan ko. Giliran na ni Yaoyaw. Sige, Yaoyaw, kaya mo yan. Sige, kaya mo. Astig. Tara na. Guzi Xuan. Hindi kita kailanman hahayaang umibig sa ibang babae. Presidente Go. Lee, Executive Assistant ng Lu Jewelry. Nakatakda ng 2:00 ng hapon. Pagpupulong sa Dihaw Club. Tara na. Sige. Xiao Fang. Ito ang file ni Presidente Joe. Dalhin sa Yandian Hotel, Presidential Suite. Okay. Lin Wan. Para ito kay Presidente Wang. Ihatid sa Dihaw Club, kwarto 1102. Dihaw Club. Bakit biglaan ito? Sinabi ng direktor, mas mahusay ito ng ganito. Kumilos na, bilis. Kuya Wang, tandaan mo, alagaan mo siya para sa akin. Ang customer ay laging tama. Huwag hayaang mangyari muli ang ganito. Bumalik na sa trabaho. Kwarto 2,101. Naaalala ko, nasa palapag ito. Nagbago ba ang Dihaw Club? Nang ayos nito nitong mga nakaraang taon. Nahanap din kita. Naaalala mo ba? 5 taon na ang nakalipas. Nagtatrabaho ka bilang part-time sa amin. Tapos, hindi mo ba nalaman na ikaw ay buntis at umalis ka? Hindi ko alam ang sinasabi. Kailangan kong makipagkita sa kliyente. Teka lang, may naghahanap sa'yo. Matagal na. Naghahanap sa akin. Maaaring yung lalaki mula 5 taon na? Narito siya, sakto lang, Presidente. CEO, iyang babaeng yan. Andito lang siya kanina. Hayop ang mga ganyan. Sana hindi ko na siya makita habang hayop, talagang hayop. Lanan, dumating na ba si Assistant Lee? Oo, nandito na siya. Halika na. Hoy, ganda. Nagkita na ba tayo dati? Sige na. Inumin mo to. Kung gagawin mo, bibigyan kita ng 100,000. Hindi mo ba kailangan ng pera? Hindi ba may sakit nanay mo at kailangan gamutan? Sige na. Inumin mo para sa akin. Sige na, inumin mo na. Ganyan nga, dalhin niyo siya sa kwarto ko. Kapag tapos na ako dito, sisiguraduhin kong mag-enjoy ka sa akin. Magkakasayahan talaga tayo. Huwag kang magmadali. May nagsabi sa amin na siguraduhin naming mag-enjoy ka ngayong gabi. Halika na. Bitawan mo ako. Ikaw, huwag kang lalapit. Sige na. Tulong. May tumulong. Bitawan mo ako. Tulong. CEO, may mga boss at ang mga kasama nila naglalaro sa loob. Mahilig sumubok ng bago ang mga tao ngayon. Huwag mo sanang masamain, CEO. Dito po. Tulong. Guksitsuan. Guksitsuan.
Q, Presidente Q. Ayos ka lang ba? Guk Sichuan. Hanbin. Siguraduhin tuluyan silang mawala. Opo, Presidente. Boss. Siya nga iyon. Tauhan siya ng CEO. May nangyari sa teritoryo ko. Kung sasabihin ko sa CEO, at siya pala yung babae noon, papaluan ako ng CEO. Mas mabuti pang manahimik ako. Ihanda ang sasakyan. Opo, agad-agad. Guk Sichuan. Ikaw at ang pinsan na pagdiskitahan si Iyo. Siguradong hindi kayo titigilan niyan. Baka mas mabuting magtago muna kayo. Si Wang Wei ay isa lang, nananakot ng mahina at duwag sa malakas. Kaming dalawa ni Hanbin ay nagtatrabaho sa Sinang yun diyan. Hindi siya magtatangkang guluhin kami. Pero kung gagawin niya, Magpahina ka muna, ha? Pupunta muna ako sa opisina para may asikasuhin lang. Ashwan, nandito ka na. Subukan mo ito. Sobrang tamis ng mga dalandan. Pakisuyo, tulungan mo ako. Sinabi mo, dapat ko siyang tratuhin ng maayos. Hindi ko alam, siya pala ang girlfriend ng si 8. H1, pakinggan mo ako. Pinadalhan ko si Linwan ng mga dokumento. Sinabi ko rin sa iba na alagaan siya ng mabuti. Pero hindi yun ang ibig kong sabihin. Hindi yun ang ibig sabihin. Oo. Ako nga, kaya ano, ang babaeng tulad ni Linwan, nakasal na, at may anak, bakit siya magiging sapat para sa'yo? Nagpasaliksik ka tungkol kay Linwan. Ginawa ko lahat para sa inyo, bumalik lang ako para sa kasal nyo. Wiwi, hindi ka ganito dati. Paano ka naging ganyan na kamalupit ngayon? Malupit. Malupit ako dahil mahal kita. Kung kaya mong makasama, ang isang tulad ni Linwan, bakit hindi mo pwedeng makasama ako? Anweiwei, nababaliw ka na ba? Magkapatid tayo. Alam ng lahat. Hindi tayo magkadugo, sa pangalan lang tayo magkapatid. Kung hindi dahil sa pagkamatay ng mga magulang ko sa aksidente, at pag-ampon nyo sa akin. Matagal na sana tayong ikinasal. Gu Zixuan, nakalimutan mo na ba, noong mga bata pa tayo, nag-ayos na ang mga pamilya natin para mag-engage. Pwede bang tigilan mo ang pagiging matigas? Simula nang ampunin ka ng pamilyang Gyu, imposibleng may mangyari sa ating dalawa. Isa pa. Si Linwan ang asawa ko. Kung may magtangkang saktan siya, sisiguraduhin kong mawawala siya sa Jinchen. Kung may mangyaring tulad nito, ulit, huwag mo akong sisihin sa paglimot sa mga taon na magkasama tayo lumaki. Gu Zixuan. Gu Zixuan. Linwan. H1. Kung si Linwan ba ang girlfriend mo o hindi, ay hindi lang nakadepende sa iyo para pagpasyahan. Lola. Uuwi ako ngayong gabi para makasama ka. Ano? Nagpakasal pala si H1, at napangasawa niya ang babaeng Mike. Anak na pala sa unang kasal. Gumamit pa siya ng koneksyon para sa kanya. Pinapasok niya sa design department. At hindi lang yan. Si H1, tinalikuran lang niya ang pagiging CEO. Pero sa halip, pinili niyang maging karaniwang empleyado. Para lang makapunta sa trabaho. At umuwi kasama ang babaeng yun. Nakakabaliw lang talaga. Talagang nakakabaliw. Bakit hindi mo sinabi agad? Sinabi ni H1 na huwag akong magsabi sa'yo. Nagbabala pa siya sa akin. Sabi niya kung sino man, ang magtangkang saktan ng babae, kailangan nilang umalis ng Jin City. Lola. Natatakot ako. Huwag. Nandito si Lola para sa'yo, hindi siya magtatangkang saktan ka.
Sa totoo lang, may iba pa. Pero hindi ako sigurado kung sasabihin ko. Sige na at sabihin mo. Nandito si Lola. Narinig ko na ang babaeng yun. Noong nasa kolehiyo pa siya. Talagang maligalig siya. Nabuntis pa siya noong unang taon bago ikasal. Ano? Nabuntis bago ikasal. Lola, huwag ka masyadong magagalit. Hindi siya sulit para magalit. Babaeng tulad niya, paano siya napabilang sa Gu family? Yung pasaway na yon, tinanggihan niya lahat ng mababait na babae na ipinakilala ko, at pinipilit pa ang tulad. Tatawagan ko siya at sasabihing umuwi na siya. Lola, kung tatawagan mo si H1 ngayon, malaman niyang ako, ang nagsabi sa iyo ng lahat, kaya anong gagawin natin? Sa tingin ko, dapat pumunta ka na sa opisina bukas. Kausapin mo si H1, at ang babaeng iyon mismo. Sige. Pupunta ako sa opisina bukas, at makakaharap ang babaeng iyon. Gusto kong makita kung kaya niyang ihambing sa aking waner. Di na ako makapaghintay makita si Lola, mapahiya si Linwan bukas sa lahat. At panoorin siyang may rita at walang magawa. Yaw, narito si Tito para sunduin ka. Tara, kain tayo kasama sina nanay at tatay mo. Mahal ko. Hindi ba siya ang tatay mo? Lola, hindi siya ang tatay ko. Si Tito Hanbin ito. Kaya pala. Nako. Ngayon, hindi na natin to may tatago. Nasaan si Gu Zixuan? Dalhin mo ako sa kanya. Lola, alam ko kung nasaan siya. Ihatid kita. Sige. Bakit wala pa si Hanbin dito? Tatawagan ko siya. Lola, Yaoyaw, bakit kayo magkasama? Nay, ito si Lola. Gusto kanyang makita, kaya dinala ko siya dito. Siya ang nanay mo. Opo. Ito si nanay, si Linwan, at iyon si tatay, si Gu Zixuan. Linwan. Kaya Linwan ang pangalan niya. Hindi si Liwaner. Tumanda na yata ako at nalilit. Itong batang ito, yung sinabi niyang pakakasalan, si Linwan. Kaya siya pala. Tadhana siguro, ano? Pero sabi ni Wei, maling pagkaunawa siguro ni Weiwei. Si Linwan, hindi ganoong tao, kahit totoo pa iyan. May dahilan siya. Lola, kumain ka na ba? Gusto mong maghapunan? Hindi. May gagawin pa ako. Aalis na ako. Sige po, Yaoyaw, magpaalam ka kay Lola. Paalam, Lola. Bye. Si Linwan ay si Liwaner pala. Si Lola ay inapi sa night market. Ipinagtanggol niya ako at pinrotektahan. Si Lola rin ang personal na nagdala sa kanya sa design department. Si Lola ay nagkakaedad na. Nalito siya sa pangalan. Kung hindi tayo dadaan sa mahabang proseso. Sige. Ngayon, ikaw naman ang magsasalita. Kailan mo siya nakilala? Bakit mo itinago ang iyong pagkatao sa kanya? Nang una ko siyang makilala, minamaliit siya ng dati niyang asawa. Sabi niya walang lalaking gugustuhin siya. Kaya ako ang pumagitna at ipinagtanggol siya at kumuha kami ng marriage certificate. Pero sinabi niya sa akin na ang pinakaayaw niya ay ang mayayaman. Natakot akong makipagdiborsyo siya kung malaman niya. Kaya nagpanik ako at nagsinungaling. Sinabi kong isa lang akong ordinaryong empleyado sa Yundian. Pero isang kasinungalingan lang ang humantong sa 100 pa para itago ito. At ngayon, wala na akong lakas ng loob na sabihin sa kanya ang totoo. Kung sino ako, natatakot ako kung malaman niyang nagsinungaling. Gagawin niya. Kaya, Lola, ibig mong sabihin. Gusto mong ipagpatuloy ko itong pagtatago sa ngayon. Kapag tama na ang panahon, sasabihin ko ang totoo kay Linwan. Sige kung gayon. Si Linwan ay mabuting babae. Ano man ang nakaraan niya, hindi ko natatanungin. Dahil kayo ay kasal na. Siya na ang aking at yan na yun. Salamat, Lola. Lola.
Lola, anong ikinasasaya mo? Wei, mayroon ka bang maling pagkakaintindi kay Linwan? Sa pagkakaalam ko, Linwan, hindi siya ang klase ng tao na iniisip mo. Pero, sige na nga, kalimutan na lang natin ang nakaraan. Simula ngayon, magiging hipag mo na siya. Oo nga pala. Linwan, hindi pa rin alam ang tunay na pagkatao ng kuya mo. Kailangan mo talagang itago ito bilang sikreto. Huwag mong sabihin, ha? Kung hindi, sa ugali ni Linwan, kapag nalaman niyang nagsinungaling ang kuya mo sa kanya, siguradong makikipagdiborsyo siya sa kuya ko. Ako, nag-aalala lang ako para kay H1. Sige na nga. Huwag na tayong makialam sa kanilang kasal. Ano mang kailangang ipaliwanag. Hayaan na si H1 ang bahala. Sige. Pasok ka. Director Ann, narito ang impormasyong hiniling. Ito. Teka, si Gaksichuan ba iyon? Oo, siya nga. Magkasama kaming lumaki. Magkakilala na kami mula pagkabata. Noong maliit pa kami. Nakaset na ang engagement namin. 5 taon, nag-aral sa abroad. Nawala siya sa sarili nang umalis ako. Hindi siya kumain o uminom ng ilang araw. Sa 5 taong ito. Hindi man lang siya humawak ng kamay ng iba. Ngayong bumalik na ako, narinig ko, nag-asawa na siya. Pero ang pinakakakaiba, siya ang presidente ng Yandian Group. At hindi niya inilantad ang kanyang kasal. Nagtago pa siya ng pagkatao niya sa babaeng yun. Siguro, iniisip niya na ang babae ay hindi sapat para sa kanya. At natatakot siyang mapahiya siya. Hindi talaga kayo naniniwala na isa lang siyang ordinaryong junior employee, di ba? Linwan. Sige. Bumalik na kayo sa trabaho. Oo nga pala. May press conference sa headquarters ngayon. Narinig ko. Ang presidente at ang chairman ay parehong dadalo. Maraming katrabaho ang pupunta para manood. Dapat puntahan mo rin yan para makita kung anong balita. Sabi nila, ngayong presidente ng Yandian at ang chairman na humarap sa media, sa kanilang unang paglabas sa publiko. Gusto ko talagang makita kung ano itsura niya. Mula ngayon, kung may mangyari, huwag mo na itong itago sa akin. Gaksichuan. Sinabi sa akin ng Pangulo na nahimatay ka. Kaya nagmadali ako sa design department at dinala ka sa ospital. Alam mo ba kung sino siya? Siya si Presidente Gu mula sa Yondian Group. Gaksichuan. Sino ka ba talaga? Ang Pangulo at Chairman ng Yandian ay nandito. Lola. Siya ang chairman. Kaya pala, nagkaisa sila para lokohin ako. Natatakot siya na kapag nalaman ko kung sino talaga sila. Kakapit ako sa pamilyang Gu at mapapahiya siya. Pangulo, paano kayo tutugan sa chismis? Kayo at ang assistant, gumawa ng eksena sa gala para sadyang lokohin si Miss Sia. Pangulo, ano ang orihinal na intensyon ninyo para sa press conference? Ano ang damdamin ninyo? Masasabi ba ninyo? Pangulo. Linwan, pakinggan mo ako. Ang Pangulo ang tumawag sa akin. Paano si Lola? Gaksichuan. Nagsisinungaling ka pa rin sa akin. Hindi ka pa ba nagsawa sa kasinungalingan? Tinatrato mo akong tanga. Pinapaikot-ikot mo ako. Masaya ba ito para sa... Linwan, tayo. Nagpakasal at ipinagkalat natin. Pero patuloy mong itinago ang pagkatao. Nahihiya ka ba? Dahil diborsiyada ako na may anak? O natatakot ka ba na kung malaman ko mayaman ang pamilya mo? Magiging materialistiko ako at kakapit sa pamilya. Linwan, hindi ganyan. Hayaan mong ipaliwanag ko. Maghiwalay na tayo.
Linwan. Linwan. Pwede mo bang buksan ang pinto? Kami ni Lola ay humihingi ng tawad. 1-1. Paumanhin po. Hindi sinasadya ni Lola na magsinungaling. Nagsinungaling sa iyo si H1. Ginawa niya yun dahil nag-aalala siya. Hindi mo matanggap kung sino siya at gusto mong hiwalayan siya. Yung lalaki. Alam niyang ako'y hindi magagalit kay Lola. Kaya hinila niya si Lola dito. Yaw, halika rito, tulungan mo si Dad. Sabi ni Dad, alam niyang mali siya. Ayokong bata na walang tatay. Lola. Tungkol sa diborsyo. Pag-iisipan ko pa. Dapat ka nang umuwi. Housekeeper Lee. Sa tingin mo, para sa honeymoon namin, sa Maldives ba kami pupunta? O sa Bali? Lola, mahal na binata. Lola, Kuya H1. Nakabili na ako ng tiket mo para makalabas ng bansa. Mabuhay kang mabuti sa abroad. Huwag ka nang bumalik. Ano? Lola, lahat ng ginawa mo, sinabi sa akin ni H1. Wei. Talaga akong binaygo ni Lola. Hindi, Lola, pakiusap, payagan mo akong magpaliwanag. Tama na. Mamuhay ka ng maayos sa abroad. Ayokong mag-abroad. Lola, nagmamakaawa ako sa huwag mo akong paalisin. Pakiusap. Ako, nitong mga nakaraang taon, nag-isa ako sa abroad. Alam mo ba ang pakiramdam nun? Lola, nagmamakaawa ako sa iyo, huwag mo akong paalisin. Hindi mo ba naaalala, noong inampun mo ako, nangako ka, na mamahalin at aalagaan mo ako, at aalagaan habang buhay. Wala na akong nanay o tatay, hindi ko kayang mawala, ka rin sa akin, Lola. Lola, hindi mo na pwedeng lumambot sa kanya. Bata pa si Wei. Maaaring maliit ang isip niya, pero hindi na siya bata. Wei, mangako ka kay Lola. Mula ngayon, hindi ka na makikialam sa usapin ng kapatid at hipag mo. Lola, basta hindi mo ako paalisin, pangako, hindi na ako makikialam sa usapin nila. Kuya, pangako, hindi na ako makikialam sa usapin mo. Kunin mo ang gamit mo at bumalik sa kwarto. Linggo ng moda sa Taglami. Ito ba ang dinala mong basura para sa akin? Ang malaki mong parangal sa disenyo. Paano mo pa ito napanalunan? Huwag mong sabihin binili ito ng pamilya Gu para sa'yo. Lu Jinzhou, ikaw. Sino ang nagdisenyo nito? Bestidang ito. Kunin mo siya para sa akin. Gusto ko siyang maging pangunahing taga-disenyo. Para sa Linggo ng Moda sa Taglami. Linggo ng Moda sa Taglami. Sige na. Disenyo ito ni Linwan. Hindi ko talaga siya pababayaan. Naagawin ng atensyon ko. Senior Linwan, Lu Jinsao. naalala mo pa ako, Senior. Tara, umupo ka na. Umalis ka. Magpalamig ka sa ibang lugar. Ako ang tunay na punong taga-disenyo ng departamento ng Yandian. Nakuha ko. Pwede ka nang umalis. Senior, pag-usapan na natin. Tiningnan ko ng mabilis ang mga sketch mo. Sakto ito sa tema ngayong taon ng Linggo ng Moda sa Taglami. Walang problema. Inaasahan ko ang pagtutulungan natin. Bitawan mo ako. Senior, naghihintay ako na makipagtulungan sa iyo. Linwan, Guxichuan. Nasasaktan mo ako. kilala si Lu Jinsao bilang pinakamayabang na rich kid sa Jincheng. Lumayo ka sa kanya. Magkatrabaho lang kami ngayon. Linwan, huwag ka na magalit sa akin, pwede ba?
Mukhang si Lu Jinzhou ay talagang tutulong sa akin. Ang pagkasikip nito sa baywang. Seryoso, bakit ka nandito na naman? Huwag mag-overtime kung kumakalam ang sikmura. Sige, nakuha ko. Tara na. Lu Jinsao. Late na. Mag-out na rin tayo. Linwan, sakay na sa kotse. Ihahatid kita pa uwi. Linwan. Nandito na kami. Guk Sichuan. Wala talagang nangyayari sa pagitan. Ako at ni Lu Jinsao. Magkatrabaho lang kami. Linwan. Huwag ka nang magalit sa akin. Kung gayon, pangako sa akin. Hindi mo na ako muling lolokohin. Nangangako ako. Lu Jinsao. Linwan, gusto kita. Huwag kang magmadaling sumagot. Ngayong gabi, may birthday party ako sa Hotel Yundian. Hihintayin kita. Kailangan mong pumunta, okay? Ako. Kasal na ako. Ano sabi niya? Sabi niya gusto niyang ikasal. Presidente Go, imbitasyon nito ni Young Master Lo. Si Young Master Lo ay may birthday party ngayong gabi sa Hotel Yandian. Pakiabiso ang lahat ng pangunahing media at reporters. Ngayong gabi dadalo ako, kasama ang asawa ng presidente ng Yundian. Sasama kami sa birthday party ni Young Master Lu. Kaya ang ibig mong sabihin, gusto mong opisyal na ipahayag ang relasyon nyo? Aayusin ko agad yan. President Q, maaari kong itanong, ano ang relasyon sa babaeng katabi mo? Ito ang aking asawa, Linwan. Paano kayo at ng asawa mo nagkakilala? Office romance ba? Ngayong gabi ang malaking gabi ni Young Master Lu, kaya hindi ako magdedetalye. Paumanhin, salamat. President Q. Young Master Lu, ang aking asawa na si Linwan at ako, binabati ka ng masayang kaarawan. Salamat. Linwan, kawalang hiya ka. Sana mawala ka na lang magpakailanman. Masyadong malupit ang pagkawala. Mas masaya kung sisirain ang reputasyon niya para dumura ang lahat sa kanya. Hindi ba, Miss Sia? Ano ang sabi mo? Linwan. Bakit ka lumabas dito? Masikip sa loob, gusto ko lang ng sariwang hangin. Pasensya na. Hindi ko alam nakasal ka na. Kung alam ko lang nakasal ka, hindi na sana ako gagawa ng kagaspangan. Ayos lang. Si Gyu, Sichuan lang ang pinala. Kung pahirapan ka niya, sabihin mo lang, ako ang unang lalaban para sa'yo. CJ, Ah, na pala. handa na lahat sa akin. Bahala ka na sa iba. And Weiwei. Linwan. Ang kapal talaga ng mukha mo. Kasal ka na pala kay kapatid na Achuan. Tapos nandito ka pa, humahabol sa iba.
Ipapakita ko sa lahat kung sino ka talaga. Ano? Anong nangyayari? Ito. Dapat nandito sina Lu Jinzhou at Lin Wan. Bakit may aso lang? Hindi ba tayo niloloko ni Miss Anne? Tara na. Kayong dalawa ang may gawa nito. Kuya Chuan, sila talaga ang may gawa. Pagkatapos silang makatulog, siguradong napansin nila na may paparating, kaya inilagay nila ang aso sa kama. Ipasok sila. Siya Meng. Kuya Chuan, nagkamali ako. Siya lahat ang may gawa. Siya ang nagsabi sa akin na gawin to. Puta ka. Ginawa mo to sa sarili mo. Paano mo nagawang isisi sa akin? Kuya Chuan, huwag kang maniwala sa kasinungalingan niya. Hayaan mo siyang tapusin ang sasabihin niya. Sinabi niya sa akin na humanap ng tao. Nalason sina Lin Wan at Lu Jin. Hubaran sila. At ihagis sa kama. Tapos tatawag siya sa media at mga reporter para ibuking ang eskandalo nila. Sa panahong iyon, dahil sa pressure ng publiko, kailangan mong hiwalayan si Lin Wan. Sinabi pa niya, maglalagay siya ng magandang salita para sa akin kay matandang Inres Gu. Para pakasalan mo ako. Sumpa ko, nawala lang ako sa sarili ko sandali. Simula ngayon, si An Weiwei ay hindi na ang chief designer ng Yondian Group. At wala nang kinalaman sa pamilyang Gu. Sa loob ng 1 oras, pababagsakin ko ang Xia Corporation. Kuya Chuan, kasalanan mo lahat, sinira mo ako. Puta ka. Kasalanan mo lahat, puta ka. Sinira mo ang Xia Corporation. Hindi ako yun. Ikaw nga, ikaw ang bumangga sa akin. Paano ninyo naisip na patulugin ang aso sa kama? Ganito kasi, Nasa kama na ang tao. Mas mabuti pang magpatawag kayo ng reporters. Siguraduhin makakuha sila ng magagandang litrato. Ginoong Gu. Guxichuan. Talaga bang iniisip mong kaya tratuhin ako ng ganito? Dinudukot ako sa tapat ng araw. Ikaw, Lin Wan, hindi. Anong gagawin mo kay Lin Wan? Si An Weiwei ay may maraming reporter. Naghihintay sa labas, sabik mahuli kayo. Ni Lin Wan sa nakakahiya sitwasyon. Yang bata, laging may binabala. Mag-isip ka ng paraan para paalisin silang excited, tapos bigo. Ako na ang bahala. Ginoong Gu, iniligtas mo na naman ako. Salamat. Miss Lin, walang anuman. May problema, si Miss Xia nagtangkang magpakamot. Dalhin mo muna sa bahay si Lin Wan. Bahala ako dito sa gulo. Huwag kang mag-alala. Nahanap na ang doktor. Kasi lang, sinaksak siya sa tiyan gamit ang kutsilyo. Nawala ng malay sa pagkawala ng dugo. Umalis ka na. Bitiwan mo ako. Lola, huwag mo akong paalisin. Sinabi mo. Aalagaan mo ako habang buhay. Weiwei, paano mo nagawang makipag-alyansa kay Xia Meng para saktan si Lin Wan at sirain ang reputasyon ng pamilyang Gu? Talagang binaygo mo si Lola. Umalis ka na lang. Lola. H1. Kuya Chuan. Nakalimutan mo na ba, lumaki tayo nang magkasama. Yung minsan muntik ka ng malunod. Ako ang nagligtas sa'yo. Laging sinasabi ng lahat na para sa isa't isa tayo. Tama na. Dahil lang na lumaki tayo ng magkasama, kaya hindi ako lubos na malupit. Housekeeper, ipadala mo siya sa ibang bansa. Siguraduhin mong bantayan siya ng mga tao doon. Huwag mo siyang hayaang bumalik muli. Sa ibang bansa. Ayoko. Ayoko. Bitiwan mo ako. Gu Zishuan, galit ako sa'yo. Galit ako sa'yo. Bitiwan mo ako. Lola. Ayos lang si Lola. Ginastol niya yan. H1. Dahil
Muy inanunsyo na si Lee Wan bilang sino siya sa publiko. Ang posisyon niya sa Yandian Company ay dapat itaas. Dahil sa kanyang kakayahan, mas kwalipikado siya bilang design director. Sa tingin ko, para sa Winter Fashion Week, hayaan mong siya ang mamahala. Bigyan mo siya ng pagkakataon na makilala siya. Lola, lagi mong pinag-iisipan ang lahat. Sasabihan ko ang isang tao na ayusin ito agad. Sandali lang. Ngayong, tinanggap na niya ang pagkatao, hindi na kayo dapat nakatira sa labas. Bumalik na kayo sa bahay agad. CJ, Nanay, ito na yata ang kastilyo sa Encantada. Ang ganda ng bahay ni tatay. halika na, uwi na tayo. Tara na. Maligayang pagdating sa inyong tahanan. Maligayang pagdating sa tahanan, munting ginang. Lola. Halika na, halika na. Lola. Teka, hindi tama iyan. Tinatawag ka ni mama na Lola. Dapat tawagin kitang apong Lola. Kung hindi, magkakamali ako sa henerasyon. Ang talino mo talaga. Bata, alam mo pa ang tungkol sa henerasyon. Apong Lola. Amang Ginoo, may mali. Si Miss Ann ay nakatakas sa airport noong hindi ako nakatingin. Tumakas siya. Direktor Lee, ang pagpupulong ng departamento ay alas 6. Alas 6. CJ, okay. Mahal, pwede mo bang sunduin si Yaoyao mamaya? Dapat matapos na ang piano lesson niya. May paparating akong international meeting. Papasunduin ko si Hanbin. Okay. Sige na, alis na ako. Pirmahan ang kontrata. Ito ay multi-bilyong dolyar na deal. Ipagpapatay ng iba ang ganito. Sa ganitong klaseng sinseridad, dapat kwalipikado akong maging ninong ni Yaoyao, di ba? Kung magiging ninong ka ni Yaoyao, hindi ako ang magdedesisyon, dapat siya mismo ang pumaya. Heto ang ideya. Bibigyan kita ng pagkakataong patunayan ang sarili. Anong pagkakataon? Malapit nang matapos ang piano lesson ni Yaoyao. Sunduin mo siya para sa akin. CJ, papunta na ako. Yaoyao, anak. Heto na si ninong mo. Ah, na pala. Yung Panamera mong limited edition. Pahiram ako para sa isang drive. Kaligtasan muna, okay? Kung may mangyari sa ating maliit na prinsesa, kalimutan mo na ang pagiging ninong. Hindi ka na nga magiging mommy. Group Sichuan. Ngayon mayroon ka ng bagong palayaw, kasama ng MR, Cold Ice Jinx. Umalis ka na. Hanggang sa muli. Ninong. Yaoyao. Uwi na tayo. Tara na. Yan ang sasakyan ni Guzishuan. Ilang araw na akong umiiwas. Sa wakas nahuli ko siya, mag-isa kahit minsan. Talagang si Guzishuan, personal na samando sa batang iyon. Talagang malapit sila. Dahil sobrang lapit nila. Sama sila sa impyerno. At magsama bilang mag-ama doon. Tito Lu, alam kong gusto mo ang nanay ko, pero ang nanay ko ay akin na, sa tatay ko. Kung may isisisi ka, sa sarili mo na lang, nahuli ka ng dati. Tito Lu, huwag kang masyadong malungkot. Ito na lang, gwapo ka rin naman. Paglaki ko, pakakasalan kita. Saan mo natutunan yan, ikaw na bata? Gutom ka na ba? Anong gusto mong kainin? Wala ang nanay at tatay mo ngayon, kaya hindi mo kailangang kumain ng gulay, o kahit anong ayaw mo, kahit anong gusto mo. Talaga. Tito Lu, ikaw na. Tawagin mo akong ninong. Ninong, gusto ko ng pizza. CJ, tara na. Guzishuan. Bakit ka, nagmahal ng iba? 5 taon na ang nakalipas, nilasing kita. Pero mas pinili mo pa ang hostess, kaysa sa akin. Nagkaganito ako, dahil sa iyo. Kung ganyan na, kung di mo ako mahal. Sige, mamatay ka na.
Yao, ayos ka lang ba? Yao, gumising ka, Yao. Huwag mong takutin ang ninong mo. Doktor, tulong po. Pakisagi po ang anak ko. Yao, huwag kang matulog. Bilis. Yao. Pasensya na po, hindi ko talaga alam ang nangyari. Halos walang sasakyan sa daan, talagang mabagal ang takbo ko. Ngunit yung kotse, parang diretsong patungo sa amin, sumalungat sa trapiko at bumangga sa amin. Nagpadala na ako para imbestigahan, magiging okay si Yao. Hindi ko sisihin, sinumang inosente, pero hindi ko rin hahayaang makatakas ang may sala. Kumusta siya? Marami nang nawalang dugo ang bata. Kailangan niya agad ng transfusion. Ngunit ang blood bank ay kulang sa RH negative na dugo. Mayroon akong negative na dugo. Nurse, kunin mo ang dugo ko. Malapit na kamag-anak, bawal magbigay ng dugo. Nurse, kapag sinabi mong pamilya, ibig sabihin, isa sa kanila ang ama ng anak ko. Huwag kang mag-alala, ang kagamitan sa testing ng ospital namin ay lubos na maaasahan. Yao ay 100%, anak ni Jigo. Kunin ang dugo niya. CJ, kunin ang akin. Kunin niyo ang kailangan niyo at magmadali kayo. Buti na lang naabutan namin siya sa oras. Ang bata ay wala na sa panganib ngayon. Kailangan niyang magpahinga ng marami sa susunod na mga araw. Kapag siya ay nagising, huwag mo sanang banggitin ang aksidente sa sasakyan. Piliting panatilihing magaan at masaya. Maraming salamat, Doktor. Yao. May nararamdaman kang hindi maganda? Sabihin mo kay mommy kung mayroon. Mom, huwag ka nang umiyak. Yao, daddy ay nandito lang. Akala ko hindi ko na. Makikita kayo ni mommy. Hindi mangyayari yon. Daddy at mommy ay laging nandito para sa'yo. Mabuti. Lumabas ka muna sandali. Yao, ninong mo ay nandito para sa'yo. Kung may gusto ka na kainin, sabihin mo lang sa ninong mo, bibilhin ko para sa'yo. Ako, Mauna ka. 5 taon na ang nakalipas, may nagdroga sa akin. Nakatulog ako kasamang isang college girl. Hinahanap ko siya buong mga taon, pero wala akong narinig tungkol sa kanya. Hindi ko inisip na ikaw pala. Noong huli sa photo studio, dahil sa sinabi ng photographer, nagsimula akong maghinala na baka anak ko si Yao. Kaya pumunta ako at nagpadna test. Pero hindi ko alam bakit. Lumabas sa resulta ng test na wala tayong anumang koneksyon. Ngayon lang ko nalaman na si Yao ay anak ko. Linwan, pasensya na. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka sana nag-drop out. Hindi mo na kailangang palakihin si Yao at maghirap ng ganito. At hindi mo sana nakilala si Zhengpeng, yung bastos na yon. Pasensya na. Guxichuan. Masaya ako na ikaw pala. Hindi mo ako sinisisi at hindi ka nagagalit sa akin. 5 taon na ang nakalipas. Nagkasakit ng malubha ang nanay ko. Noong panahong iyon, isa akong sophomore sa kolehiyo. Para makalikom ng pera, bilang tagataguyod ng inumi, napilitan akong magtrabaho sa Dihaw Club. Nakilala ko si Wang Wei. Sabi niya kung iinumin ko ang basong ito ng alak, bibigyan niya ako ng $100,000. Kaya, kinailangan ko itong inumi, pero hindi ko inaasahan na siya. Nilagyan ng droga ang inumi, pero sa totoo lang, nagpapasalamat akong ikaw iyon. Hindi ibang tao. Tungkol kay Zhengpeng, iyon ay isang kasuklam-suklam na karanasan sa kasal. Hindi na kailangang banggitin muli. Hindi mo na rin dapat panghawakan pa. Maikli lang ang buhay. Kailangan nating mag-focus sa kasalukuyan at sa hinaharap. Tama ka. Dapat tayong mag-focus sa kasalukuyan at sa hinaharap. Linwan, buong buhay kong gagawin para mabawi sa'yo at kay Yao. Presidente, natagpuan na si An Weiwei. Nang sinubukan niyang tumakas, nabangga siya ng malaking truck, nakaligtas siya. Pero sira ang mga binti niya, pati mukha niya ay napinsala. Linwan. Nakikita mo akong ganito. Masaya ka na ba? Anwiwi.
Alam mo, namumuhay ka, na pinagkakainggitan ng marami. Ngunit bakit iginigit ang pagkulong sa sarili, sa mundong puno ng pagpapabaya, kawalan ng katiyakan at inggit? Nakikita kang ganito. Hindi ako nakakaramdam ng pagmamalaki. Pakiramdam ko lang, ito ang iyong pinagawa sa sarili. Nakakaawa at malungkot. Ikaw ang nagdala nito sa sarili mo. Lahat ng pinagdadaanan ko ay kasalanan lahat ni Gu Zixuan. Kung 5 taon na ang nakalipas, ay nakipagtalik siya sa akin. Iba na sana ang lahat. Tayo. Magkakaroon sana ng masayang pamilya. Isang cute na bata. Ngunit, pero mas gugustuhin niya makipagtalik sa babae sa bar kaysa hawakan man lang ako. Noong gabing iyon, ikaw ang nagbigay sa akin ng gamot. Oo. Plano ko sana talaga. Naialay ang sarili ko sa iyo bilang isang regalo sa pagiging dalaga. Pero patuloy mo ako itinataboy palayo. Kaya kailangan kong gumawa ng paraan. Baliw ka. Nga pala. Hinahanap mo ba ang batang iyon nitong nakaraan? Noong pumunta ka para kunin ang paternity test, sinabi ko kay Dr. Lee na palitan ang resulta. Kaya hindi mo na mahahanap ang batang iyon. Natatakot akong bibiguin si Miss Anne. Ang batang iyon ay si Yao Yao pala. Ang babae noong gabing iyon ay ang ating madam ngayon. Ano ang sinabi mo? Imposible. Talagang imposible iyan. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko, naipasa ko rin sa iba ang lahat. Lin Wan. Ikaw pala. Lahat ay ikaw. Inalis mo, lahat ng dapat ay akin. Papatayin kita. Mamamatay ka sa akin. Tama na yan. Hanbin, ipadala siya sa mental hospital. Huwag muna ipaalam kay Lola. Opo, Presidente. Sobrang dilim naman ito. Gawing mas maliwanag. Oo, yun na yun. Gusto mo ba? Masarap to, masarap to. Oo, okay na to. Tignan natin ang ilan pa. Anong problema? Masyado bang maasim sa'yo? Tanga. Malapit na ang dobleng biyaya. Kapag tapos na ang kasal, magkakaroon tayo ng bagong sanggol. Mahal, buntis ka. Simula ngayon, hindi kita iiwan kahit saglit. Hayaan si Hanbin at ang iba na bahala sa opisina. Huwag kang masyadong drama. Gawin mo lang ang kailangan. Hindi pwede. Noong mayroon kang yaw-yaw, hindi ako nandyan para sa'yo. Sa pagkakataong ito, hindi kita hahayaang mag-isa. Teka, sandali. Zhu Weibin, ano nang mahalaga? Patay na si An Weiwei. Patay? Paano siya namatay? Si An Weiwei ay patay na. Patay na siya. Paano siya namatay? Nasa mental hospital siya. Lagi niyang tinatawag ang mga pasyente na tatay. Ang pagsigaw niya ay nag-trigger ng sakit ng iba. May umapi sa kanya ng malubha. Nang mahanap nila siya, matagal na siyang patay. Bumalik ka, bumalik ka. Huwag mo muna silang sabihan tungkol dito. Ibalik mo lang si Ann, bangkay ni Weiwei. Hayaan mong ang pamilya niya ang bahala sa libing. Sige, nakuha ko na. Yaw-yaw. Ninong. Narito na si Ninong. Ang aking munting mahal.